Day walking while talking tayo uli. Alam niyo po, talagang tayo na po yung generation na napakaraming mga prophecy sa Bible that in our present day ay makikita natin. Kahapon I shared, morning yun, about Ezekiel 38-39, yung pong mga the same name na nagko-collaborate ngayon against Israel, sila po yung mga nababanggit sa Bible, sa Ezekiel 38-39. And today, let's talk about Revelation 9, particular verse 14 pababa. Nabanggit po doon yung Euphrates River, matutuyo. And actually, ang pagkatuyo ng Euphrates River is hindi lang isang araw o isang taon. Maraming taon na po nakalipas na ito po yung unti-unting matutuyo. And we are now on the present day na masyado na pong mababa ang tubig at may mga part talagang tuyo na. Anong meron doon? Na nabanggit po doon na 4 na matitinding demonyo na nakatago ay pakakawalan from that river. And at the same time, it will become a highway na dadaanan ng armies. Sabi ng Bible, 200 million na army lulusob sa Israel. So this is not a kwentong kutsero or a kwentong pantasya. It's all about written on the Bible. Alam nyo ba? Alam nyo, nakakalungkot kapag ang isang tao walang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Dahil kapag walang pananampalataya sa Panginoong Hesus, they can never hear and obey what the Bible says. At ang danger dito, sila yung pwedeng at 100% na madadaya nung 4 na matitinding demonyong pinakawalan. At this is why, the reason kung bakit maraming mga taga Sodom at Gomorrah ang makikita mo ngayon. Nakakalungkot. Grabe. Ano ba mga pangyayari sa Sodom at Gomorrah? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. In our present time, lalo na po mga estudyante, napakarami po. Kahit matanda, nakakalungkot, parang nasarap ang parang, lalo mo maiiyak ka sa mga nangyayari, sa mga nakikita mo. And this is what the Bible says. Pinakawala na po yung 4 na matinding demonyo sa Abalon na mandadaya sa mundo. At kapag ang tao walang faith, hindi guided ng Word of God, sad to say, they will become deceived. They will become the victim of the lying tactics of the enemy. Revelation chapter 9, napakaliwanag po doon. Napakaliwanag. Maraming pakakawalan na mga locals that stands from the devil, that gives viruses, that gives a pandemic kind of era. Alam niyo po, this is what the Bible says. The Bible is accurate. Basahin niyo po, Revelation chapter 9. Ando doon po. Kaya, sad to say, no? Dumadami ang mga nadadaya ng sodomite spirit. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kasi nga po yun, pinakawala na po yung 4. Nalimon yung mapanlingin lang. At yan po ay kaganapan on these last days. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. We cannot obey, we cannot follow the will of God without the Lord Jesus Christ. Kaya alam niyo po, napakahirap. Yung mga tao na malayo sa Panginoon, sad to say, they are the main victim of the deception of the enemy. Ang liwanag, Revelation chapter 9, matutuyo ang Euphrates River at nangyayari na po ngayon. At for 2 reasons, magiging highway po yun, daanan ng 200 million soldiers. At ano pa po, pinakawalan yung 4 na deceiver demons. And that is why maraming deception po ngayon. Without the light of the gospel, we cannot see the darkness of evil. We are now living in this time where we are seeing the fulfillment of the prophecy of the Lord. Nakakalungkot po mga kapatid. Ayaw ko po umiyak pero napapayak po ako. Binasa ko lang uli kanina, Revelation chapter 9. At kung i-connect mo, yun na yun eh. Very accurate. Kanina lang ilang tao yun sa lubong ko.
So the my spirit, mga estudyante pa. Because the deception is here. Inalaw po yan. Bakit inalaw? Para mas lumutang yung katotohanan ng Panginoong Hesus. Kasi ang tao ngayon, sa totoo lang, ang tao ngayon, kung anong alam niyang mabuti, dun siya. Kung ano yung alam niyang akala niya na makapagbibigay ng comfort sa kanya, yun siya. Magamat ito po ay against the will of God, against the word of God. And there is only one standard of truth, and that is Jesus Christ, His Word. His Word. Kaya mga kapatid na minamahal, if we believe the Holy Bible, kitang-kita natin yung mga kaganapan. Ito na po, napakalapit na. Napakalapit na po. Hindi natin alam kung rapture mauuna, o Revelation chapter 38, o yung rebuilding of the temple. But the reality is, all this was accurately done, or accurately happening now sa mundo natin. At anong ginagawa ng kaaway? Nilalansi niya tayo. Anong sabi niya kay Eva Tadan? Gusto mo bang maging Diyos? Kumaga may option. Maliban sa Diyos, may option. Ngayon maraming binibigay ng option si Satanas. Lalo na in terms of technology. Walking away from God. Walking away from the Word of God, from the Lord Jesus Christ, is walking nearer to deception of the devil. Alam niyo po, nakakaiyak po. Kung tutuusin mo, we are now on Revelation chapter 9. And the fulfillment of Ezekiel 38 to 39. At binanggit po sa Zechariah chapter 12 at 14 kung paano ipagtatanggol ni God ang Israel. And the purpose of Israel is that the world will see who is the real God, that point to Jesus. Kulang ang pagpipreach ng mga tao, although diyan po ang sinabi ng Panginoon, evangelize the nation, preach the gospel. Kaya lang may mga borders na ayaw nilang pumasok ang word of God. But God is more powerful in His ways. Ito pong nalalapit na gera na ito against Israel is the main work of God, that the world will see who is the real God. Kaya mga minamahal na kapatid, tandaan natin, there is only one truth, and that is Jesus Christ. To live the life pleasing to God is to surrender our life to the Lord Jesus Christ. Again, I will say it again. To live a life that is pleasing to God is living a life surrender to the Lord Jesus Christ. At doon lang po tayo magkakaroon ng Holy Spirit that will give us the grace to obey based on the Scripture. Palayan po tayo ng Panginoon, purihin ang Diyos, at magamit ang ating buhay sa kapurihan ng Panginoon as God glorify His name in our lives. Amen. Amen.